Good day, ito po si Direk Boboy, taghatid sa inyo ng Kwentong Pinoy. Please like, share, and subscribe. That means a lot to me. Meron na po tayong set schedule para maiayos nyo na rin yung inyong buhay. Monday is direct shares kung saan natin pupuntahan ang mga medyo personal na activities and issues. Pagka Wednesday, arts and culture. Friday, food and travel naman tayo. A few days ago, naging guest ako sa isang radio program hosted by veteran broadcaster na si Ben Figura. Si Ben might not be as bombastic or twangy in English, pareho ng mga sikat na broadcasters na kilala natin, pero ilang taong ko na siyang kilala, and I have proven that he is a man of integrity and ethics, no? Pinag-usapan namin yung mga advocacies ko sa buhay, lalo na on arts, no? Pero napunta yung aming usapan sa politics. Bagay na iwas po sana ako, but, kinailangan ko na rin tumapak sa tubig, ika nga. Ang mga susunod ay parts of the interview. Samahan nyo kami sa aming talakayan. Muli, narito ang programang Tunay na Sandigan. Misyon, aksyon ngayon. Subok na matibay, subok na matatag. 22 taong naglilingkod sa himpapawid. Muli ako ang inyong kaagapay sa serbisyo publiko at best friend ng masa, Ben B.F. Figura. So, more than 2 years na ang Marcos administration. Sa iyong pananaw at analysis sa ating gobyerno, Direk, natutugunan ba ang pangangailangan ng basic sector? Dahil alam ko kung hindi nakakarating sa kanayunan yung mga serbisyo, ay hindi na ninyo mabubuo at gagawin pa yung mga outreach program na yan para ma-enlighten at ma-educate yung ating mga poorest sector of the society. Ano gusto mo ako mag-comment? Hindi na. Of course, meron ako sariling paninindigan regarding politics. Mahabang diskusyon yan. Pero kunyari, kung kukunin mo yung opinion ko, there are things that this administration is doing fine. Yes. Lalo na sa paninindigan niya sa regarding West Philippine Sea. Gusto ko yon. Tapos yung paninindigan nila laban sa Pogo. Yes. Yung mga gandang, may mga puntos na magaganda, yung paninindigan nila laban sa, ang tawag nito, sa anti-drug. No? Merong masasabi mong, kumbaga, 3 points. Nakaka 3 points. Of course, meron mga, like kunyari, well, siguro yung sinasabi nila yung budget ngayon, talaga namang kahindik-hindik yung budget, parang yung talagang parang yung pondo na nakalaan sa edukasyon, talagang tinagpas-tagpas pa no? Parang, tsaka yung, alam naman natin, yung saan talaga napupunta yung pondo, pagka lang siya ay napupunta sa infrastructure expenditure. So you mentioned, Director Buboy, yung budget for 2025, 16.35 billion yung sana'y magamit sa matuwid. Sa matuwid. Matapat. At makabuluhang proyekto para sa ating mga kababayan, hindi lamang sa pamumulitika. Kasi sa edad kong to, parang sabi mo I know na this, di ba? I know na this. Bakit? Parang ang laki-laki ng dahil may parating mga eleksyon, dahil ganyan ba? Parang, yan ba ang pupuntahan? Parang, parang ikaw, you want to be hopeful. Diba? Yes. Pero siyempre, dahil nadagukan ka na ng ilang beses ng mga politiko, parang wala kang mapuntahan to be cynical and skeptical, di ba? Parang yun lang naman yun. Pero we are hoping naman, Director, na hindi man nangyari yung hope
wag naman tayong maubusan ng hope at Oo. baka mamaya maging hopeless. Oo, siyempre kaya nga minsan medyo, "Oops, wag na tayo sumali diyan sa Ah. usaping yan at baka maubos lang yung pasensya." Alam mo, Direktor, iba kasi yung pangako ng politiko pag narinig ng tao, lalo na sa kampanyahan. Yung 20 kilos na bigas na sinang-ayunan pa yan ng former DAR Secretary na kayang emit yung ganung presyo. So pinanghahawakan niya ng tao. But today, 50 pesos na kilo ng bigas, hindi pa quality yan eh. Oo. So talagang yung gintong butil na bigas ay talagang napakahirap sa isang ordinaryong mamamayan. At ang pinaka mahirap pa, Director Buboy, kung mismo yung mga farmers na mismo ang nagugutom na siyang sentrong agrikultura, Correct. more than 50% of the population natin na involved sa agricultural sector. Pero kung we rely on the importation mula sa bigas, ay talagang nagsisink tayo. Oo. Ang ano lang naman talaga, Ben, pagka talagang hinimay-himay mo yung ating problema, Mm. yan yung talagang kakulangan ng sinasabi nating discernment. Ang tinatawag nito sa English, discernment. Yung kayang pag-iisip kung ano ba talaga makakabuti sa malayuan. Mm. Diba? Katulad kunyari, magkakaroon ng eleksyon, siguro, alam naman natin yan, may mag-aabot, tapos yun ang iboboto. Yes. No, kung isang parausan lang, matutuwa ka na doon, pero maitatali mo yung kinabukasan mo doon sa maling desisyon na yun eh. At babalik lang ulit tayo. Babalik lang tayo. Magkano hindi tayo makaangat. Kanya nga, that is one of the reasons why we conduct all of these things, yung mga entertainment nga, pero education. Yes. Kasamang education. Yun yung kasama doon sa aking, kung meron akong personal mission and using entertainment, education, arts to be able to enlighten and lighten, pag-aangin ang buhay ng kapwa Pilipino in my own limited capacity. Ang stand naman po, Director Buboy, ng programang Mission Action ngayon, mas magkakaroon ng malaking pagbabago sa sistema ng gobyerno if mawawala ang political dynasty. Totoo naman talaga yan. Kung talagang susuriin mo mula Hilaga, di ba? Hanggang, di ba? Mula north hanggang south, pag tinignan mo bawat region, yun pa rin ang pamilya, ito pa rin ang pamilya, Yes. ito pa rin ang pamilya. Parang, bakit natin pinapabayaan? Hindi mo naman pwedeng sisihin yung, kasi tatanga-tanga ka bumoto di ba? Talaga naman, naging tanga dahil nga kulang sa Information drive. information at saka education. Yes. Talagang education is mas malalim Tama. di ba? Ang information, yung ngayon lang yan di ba? Pero yung education, Dapat i-sustain. malaliman yan, malaliman na ngayon, paano mo bibigyan ng education? Ito nga budget ng education, tinagpas ng tinagpas, Yes. di ba? Parang, yung ba talaga ang gusto nyo mangyari sa mga Pilipino? Huwag naman. Madalas kong nga banggit na kung ang mga kumpanya ay may mission and vision, dapat ang bawat individual meron din para nagkakaroon ng gabay ang mga gawain mo sa buhay. Ang mission ko ay to lighten, to enlighten the lives of Filipinos using education, entertainment, and arts. Corny ba? Pag-aangin at bigyan taglaw ang buhay ng mga Pinoy gamit ang edukasyon, libangan na may katuturan, at sining. Sana may marating. Comment down below, sabihin nyo lang kung ano mga gusto nyo talakayin natin sa mga susunod na vlog. Ito si Direk Boboy. Salamat.